Ba't ako ibabash? Pangit ba yung sinabi ko? Ayun nga, kuya. Natatanggol sa Ella Cruz. Ha? Kanino? Sa'yo, kuya. Ano ba yung kinatatakutan ni Julia pag nagkita o nag-usap sila ni Dennis? Nagtataka naman yung mga tao, bakit ganun kalupit ang mga anak ni Dennis sa kanya? Sabi ni Marjorie, kung mahal talaga ni Dennis ang kanyang mga anak. Hey! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito mo si Mama Loy! Ito po, Sir Rana. At itinuon po si Papa O at si Audrey Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Check mo na! Dali! Hindi ko tuloy natili yung ano ko. Ito mo si Mama Loy! Ako ha, Loy ha. Oo, nalulungkot ako pag nadadaan ako dun sa EDSA tapos ang haba-haba ng pila ng mga tao. Ay, oo. Para lang makasakay sa gabi. Opo. Diyos ko, parang di-imaginein mo, jeep, bus, MRT, diba? Diyos ko. O, sasabihin naman ng mga bashers ba't hindi mo pasakay sa kotse mo? Ayun nga po, isa po ako dun sa mga pasahero. Nakapila ka din? Hindi, nakikita mo talaga sila. Oo. Diyos ko, sana naman po may magawa ang ating Department of Transportation and Communication. Kawawa naman, di ba? Kung hindi MRT, bus ang kanilang iniintay. Diyos ko po, galing ng trabaho, pagod na pagod. Imagine mo, ilang oras na naghihintay pa makauwi lamang. Pag uwi, mag-aasikaso pa ng mga anak. Oo. Tapos pagka-aga-aga ng gising dahil mag-aasikaso na naman ng mga anak na papasok sa eskwelahan bago pumasok sila mismo sa trabaho. Diyos ko! Oo, kuya. No, sana may helicopter na lang para makasakay silang lahat. Ba't di kayo kumikibo, kuya? Ano? Mapapasya naman kami dito. Dahil kay Brenda! Nakakaloka ka, Brenda. Nananahimik kami dito Oo nga. May ba gusto mo ng helicopter? Ako naman ang mababash na yung mama mo. Ay, nako. Basta, lagi po tayo mag-iingat habang tayo ay naghihintay ng 3 oras. Ay, naku. Sa kali. Diyos ko po. Grabe. O anyway, nako, back to normal. Yeah! Ay, naku, Nay. Mukhang ikaw na naman ang bida sa mga bashers. Bakit na naman? Kasi nga, ito pinagpuputaktihan naman yung comment mo tungkol dun sa production number ni Tony Gonzaga, dun sa launch ng All TV. Oh, ba't ako ibabash? Pangit ba yung sinabi ko? Hindi, yung sound system, sabi mo, pangit. Constructive criticism po yung akin. Oo. Oo, kasi syempre, si Tony ay kilala ring singer. Oo naman. Syempre, masyadong big deal sa mga singers ang sound system. Ang kanilang reinforcement sa sound system. Gusto nila, maganda yung tunog. Diba? Kaya lang parang putyo-putyo kasi yun. Yun. Pero syempre ako naman, Loy, naiintindihan naman natin yan Nag-uumpisa pa lang. Yeah. Nag-uumpisa pa lang naman yung show. Kaya syempre, susunod, ay mag-expect na tayo na mas magandang sound system. Para maganda yung audio ni Tony. Oo. Tsaka dapat nililimit yung dancers sa stage. Bakit, Nay? Ha? Bakit ililimit? Siksika na sila doon. Ang liit-liit lang ng backdrop. Oo, di ba? Kita-kita sa... Oo, hindi dapat marami. Kung 4 lang ang backup dancers ni Tony, 4 lang. Kasi para na silang mga gurami kung lahat sila sama-sama doon. Oo. Di ba? Puro babae pa. Di ba? Dapat malang 2 lalaki, 2 babae, or puro lalaki tapos isa lang ang babae. Yan ay si Tony. Di ba? Ganun lang. Ayun nga, inaano ko ng mga bashers. Oh, manay. Palibasa daw ang ABS-CBN ay walang prangkisa. Masyak ako kung sinabi mo, palibasa may prangkisang ABS. Happy? Ha? Wala nga prangkisang ABS-CBN. Pero,
Di ba? Yung klase naman ng show na ipinalalabas ng ABS-CBN habang walang prangkisa ay hindi naman naapektuhan ng pagkawala ng kanilang prangkisa dahil maganda. Maganda yung Tama. performance, maganda yung production design, maganda yung ano. Di ba? Ngayon, kung sinasabi naman, kasi siyempre may mga bashers, palibasa kasi, magkaiba kayo ng political stand ni Ay, Tony. hindi. Nabasa ko din yun. Magkumari po kami ni Tony, inaanak ni Tony yung pangatlo kong anak. Oo. Wala sa amin yan. Pag nakikita kami ni Tony, para lang kami mga siraulo. Ha? Oo, nagtsikahan kami ng bongga. Ganon kami ni Tony. Tsaka, Diyos ko, ano ba, hindi man masama yung sinabi ko. Para din yan sa I'm sure, laman niya ng kanilang meeting. Di ba? Kung pag-usapan natin yan, dahil sabi ni Ogie, ang audio natin tsaka. Ang sound system natin hindi maganda. Oo, hindi nakaka-all TV. Yung ganon. Di ba? Tama. Pero syempre, there's always a room for improvement. Correct. For every situation like that. Oo, di ba? At saka syempre dapat importante na yung audience feedback, di ba, Nay? Audience ka naman eh. Oo. Siyempre, yung iba, nila, sana hindi raw kukunin ng all TV. Okay lang. Ha? Okay lang. Ano problema? Ha? Malay mo na hindi nila alam. Baka mamaya dahil dun sa mga, prangka mong komento, di ba? Kunin kang, consultant. Kasi hindi ka nag-sugarcoat, di ba? Siyempre, Diyos ko naman, oo. Eto, sa mga hindi nakakaalam, magkaibigan po kami ni Senator Manny Villar. Yes. Ang assistant ni Senator Manny Villar, si Abby Miss Camarillo. A. Hi, Miss A. Oh. Kaya mga kaibigan po yan, hindi naman ako lumalapit sa kanila para magkaroon ako ng show. True. Diba? Hindi sa hindi ko kailangan, kundi, nag-iintay lang naman ako ng alok ng kahit anong network. Diba? Kung may magandang alok, di grab. Pag hindi magandang alok, diba? Ano ba naman yun? Chichikahan na nga tayo dito, aarte pa ba tayo? Diba? Dito ka na lang? Ano ka ba? Wala na lang mag-o-offer na para dito ka lang. Wala na nga lang, huwag na lang. Para dito ka lang. Diba? Pinipigilan ako. Ayaw namin. Ayaw namin. Ha? Ayaw namin. Gusto niyo ba? Gusto niyo ba mawala sa nanay? Ayaw, di ba? Kasi ayaw ko rin naman is i-compromise yung YouTube channel ko na. Yes. O, kukunin ka namin, pero ihihinto mo muna ang YouTube mo. Or, hinto mo unang ilalabas sa amin, saka mo ilalabas sa iyo. Ayaw. Di maapektuhan pareho. So, kung walang ibig tumanggap sa gusto kong mangyari, dito lang kami, no? Aarte pa ba? Imaginein mo, mas marami pang na-curious nung sinulat ko yun. Oo nga, Mas marami nag-follow sa fanpage ng All TV. Oo nga. Mas pinag-usapan, mas nag-viral. Di ba? Nung sumulat ako ng aking opinion, ng komento ko. Di ba? Mas marami na-curious ngayon sa All TV. Di ba? Dapat, take it positively. Di ba? Mali mo, di ba? Di naman tayo ng okray. Oo nga. Para nga yun sa ikagaganda ng show. Di ba? Ano sasabi mo, Brenna? Ay nga, kuya. Nagtatampo sa Ella Cruz. Kanino? Sa'yo, kuya. Kahit ko wala kakausap si Ella Cruz. Kasi kuya, hindi ka daw nag-comment doon, kuya. Kasi sinabi niya na hindi ko chismis. Yung part siya ng history, kuya. Na? Ng AFPS. Ay, oo nga. Anong comment mo yun? Tatampo siya, kuya. Ano ba next item natin? Ha? Kasi isa lang naman, puro AMBS. Isang AMBS. Tapos isang ABS, tapos isang GMA. Ganun tayo. Ganun tayo ngayon. Oo. So, kota na dun sa AMBS. Okay. So, next na. Kayo yung trigger ko kay Ella. Nakait sa akin yung bata, yung kay Talak. Hindi ko kasi napanood yun, Nagsayaw ba siya o nag-comment Nagsayaw lang? Nagsayaw siya, nag-opening number. Di ba? Kaya mo, pag kumanta siya, doon ako magko-comment. Ay, Loy, Yes, Nay. napanood mo ba yung interview ni Karen Davila kay Julia Barreto?
Ay, ang dami yung sinabi doon. Ang ganda ng bahay ni Julia pala. Diba? Oo. Diyos ko, sa isang exclusive subdivision yun. Oh. Na napakamahal ng lupa. Wow. Oo, siguro 400,000 per square meter ang lupa doon. Ah, talaga? Yeah. I got one there. Ah, maniniwala ako dyan. I Ano wish. ba? Sana nga meron ako lupa doon. Diyos ko. Wala ba? Wala, no? Mamatay ka man. Ba't ako yung mamatay? Ito yung may lupa. Meron nga. Ano? Wala kang lupa doon, mamatay? Oo. Mamatay. So, nagsasabi ako ng totoo. Ah. Yung nagtatanong, mamatay. Na ano? Bakit ako yun? Ba't mo ko dinadamay? Hindi mo pa kaya bumili ng ganun lupa, Nay. Oo, di ba? Pero syempre, pinag-usapan nila ni Karen yung relasyon nila ng kanyang yung solid na relasyon nila ng kanyang mami Yes. at ng mga kapatid, solid yon. Syempre, yung sa kanila ni Gerald ay sila pa rin naman. Yes! Oo. Yung kay Dennis naman, Oo. medyo hindi pa muna nakikipag-usap si Julia sa kanyang ama. Parang siya ay natatakot. Oh. Oo, kasi baka ang ending mauwi na naman sa misunderstanding. Mauwi na naman sa away. Dahil nga, di ba, pinagtanggol ni Leon yung mga kapatid Oo. kay Dennis Padilla. Oo, bilang siya na lang yung lalaki dun sa house. Tapos si Julia naman natutuwa kay Leon dahil parang siya yung nagsilbing protector ng pamilya. Yes. Samantalang bunsong anak ito Oh. ni Dennis. Oo. Siyempre, ano nga ng tanong nga ng mga tao, ano ba yung kinatatakutan ni Julia pag nagkita o nag-usap sila ni Dennis? Si Dennis ba ay manunumbat pag nakita sila? Si Dennis ba ay magagalit kapag nakita sila? Tatalakan ba sila ni Dennis? Kaya natotraumatize na silang makipag-usap o makipagkita sa kanilang ama? Yun yung sinabi ni Leon no? Oo. Kaya, syempre, tayo naman doon ay hindi natin talaga alam ang sitwasyon. Yes. Diba? Syempre, yung mga netizen, ano lang yan, nagbe-base lang sila kung ano yung nabasa nila ngayon. O kung nabasa nila si Julia ngayon, doon sila mag-judge. Kung nabasa nila si Dennis ngayon, doon sila mag-judge. Yes. At karamihan sa mga netizen, kung sino yung nabasa nila at nagpaliwanag, doon sila. Pero hindi nakukuha yung kabilang panig. Oo nga. Diba? Nagtataka naman yung mga tao, bakit ganon kalupit o bakit ganon ang mga anak ni Dennis sa kanya? Oo nga na. Tinatanong nila bakit daw merong ginawang masama si Dennis nung araw sa kanila na hindi makalimutan ng mga bata. Oo nga. Kaso nga na, di ba, parang ang lagi sinasabi, parang may problema sila sa communication. Parang hindi nila na-bridge across yung mga messages na sa isa't isa. Na nagiging ending, parang nagtatapos ng walang napagkasunduan or na-resolve. Parang gano'n. Oo. Kaya si Dennis sa kanyang panayam sa PEP ay parang meron siyang isang issue na binanggit. Oo, Nay! Nabanggit nga niya doon sa interview niya na parang pag nag-uusap daw sila ni Julia, ang nararamdaman niya parang may wall. Parang hindi open. Kaya ang desire niya, sana mag-usap sila ng masinsinan. Kasi nga, para daw, pag halimbawang meron siyang sinasabi, tapos na-start na siya maiyak, sasabihin ni Julia, baka iiyak ka na naman. So parang ang dating naman kay Dennis, hindi ba valid yung feelings ko na naiiyak ako dahil dun sa pinag-uusapan natin. So parang meron nga siguro talaga na yun, parang pero may dynamics ang communication na di ba? At pareho silang may hugot. Oo. Siguro dapat mag-usap yung mag-aama. No? Kaya na nga, syempre, hindi naman pwedeng madaliin ang pag-uusap. Di ba? Pwedeng palipasin muna ng ilang araw, pag malamig ng ulo ng isa't isa, edi mag-usap sila. Kasi di ba, minsan na pipikon yung Barreto side, pag nagpo-post si Dennis. Oo nga. Diba? Na parang binati ko ng birthday, hindi ako sinagot. Yung ganon, yung kanyang mga anak. Kaya, alam, takang-taka talaga ako. Bakit? Lahat ng anak ganon kay Dennis.
Teka na parang a few months back nagkita kayo ni Miss Marjorie. Natanong mo yan kung ano ba kayong Ano kayo na, problema. no? Andun ba ako noon? Tampalin kita dyan. Ay, kaya ako nga naalala, di ba? Kami Pero nag-usap. paalala ko, nag-uusap kayong dalawa, pero kayo lang yung magkausap Hindi, di ba, ang sabi ni Marjorie, kung mahal talaga ni Dennis ang kanyang mga anak, hindi siya magbibitaw ng mga salita na maaaring ang publiko ay husgahan ng kanyang mga anak dahil lang sa kanyang statement. May point nga naman. Kunwari, mag-post si Dennis, namimiss ko na kayo mga anak. Ang ending, sa comment section ng post na yun ni Dennis, ratatat na naman yung mga netizen. Mga wala kwentang anak yung anak ni Dennis kay Marjorie. Gumaganon na. So, nagja-judge na nga yung mga bata. Na parang walang kwentang anak ang mga anak ni Dennis Padilla kay Marjorie pa rin. Parang gano'n yung sinasabi ng mga netizen. Siyempre na-hurt si Marjorie. Dahil si Marjorie sabi niya, ayoko na, Oj. Oo. Alam mo, basta alam niya ng mga anak. Alam ni Dennis yan. Alam niya lang nasa itaas kung ano ang totoo. Oo. Kaya nga nananahimik ako para sa mga anak ko. Oo nga, di ba? Gusto nga siya ma-interview Sabi niya, di ba? Sabi niya, give me more time to think about it. Sabi niya, bago ako magpa-interview sa'yo. Iisipin ko lang lahat ng mga magiging repercussion nito. Kung magpapa-interview ako. Yun. So, iniintay ko pa rin naman si Marjorie. Pero, syempre, meanwhile, gusto mo yan? Meanwhile, a few moments later. Diba? Yun, meanwhile, sana mag-usap muna itong magkabilang panig. Oo nga. Para wala ng mga parunggitan sa post. Pero baka yun nga dapat, Nay, pag halimbawa may gustong sabihin si Dennis Padilla sa mga anak niya, baka dapat idiretso na lang niya, hindi niya na ipadaan sa social media. Pwede naman niyang i-text o kaya tawagan na lang, di ba? Ay, paano nga Mama Loy? Nag-text nga. Ay, kaya lang, hindi naman siya nire-replyan. Kaya po-post na lang sa social media para mag-react, ganun ba, Mrena? Mama Loy. So, sigurado kang hindi siya tinitext back kung makapag-claim ka dyan? Ay, hindi ako sure po. Feeling ko lang naman yun. Feeling mo yun. Pero Nay, teka, nag-text nga kaya talaga din siya sa mga anak niya. Eh, Mama Loy, ang tanong, Oh. may load ba si Denny? Wag ako. Baka walang load. Ha? Hindi ko kinaya yung walang load. Huwag kang papakita kay Dennis. Diba? Eto nga, Loy, may latest IG post si Dennis Padilla. Ang sabi niya bilang reaction sa interview ni Karen Davila sa anak niya si Julia, Karen Davila, usap tayo, wag ganon. Ala, baka nag-react si Dennis sa tanong ni Karen kay Julia na, have you forgiven him? Have you forgiven him? Or baka medyo hindi mapayagan ni Dennis na parang siya yung nalaglag masyado sa mga sinabi ni Julia. Narito pa mamalo yung iba pang naipost ni Dennis patungkol sa interview ni Karen Davila kay Julia. Kung mapapansin natin, mga bandang 3 or 4 a.m. naibulalas ni Dennis ang kanyang mga saloobin. Ilan pa ang nag-comment na netizen na inaawat si Dennis sa kanyang mga post dahil naaawa sa kanyang mga anak. At sana raw ay isipin ni Dennis na mga anak niya yan at dadalhin nila yan hanggang sila'y nabubuhay. Ang isa ay nag-comment pa na baka nakainom lamang si Dennis kaya lumakas ang loob nito na magsalita ng saloobin. Meron ding mga galit sa mga anak ni Dennis at yung iba'y nagtatanong kung bakit hinahayaan ni Marjorie Round na magsalita ang mga anak against their father. Ako hintayin natin ang panayam naman ni Dennis kay Karen Davila kung ito'y matutuloy.
tulad ng inaasahan, Loy, mukhang may na-realize na naman si Dennis. Kaya ang mga naunang post niya sa kanyang Instagram account ay kanya ring dinilit. Anyway, and with that mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito si Mama Loy! Naku, kung di pa wala na kayong subscriber, magparamdam naman po kayo. Ha? Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Yan po yun. At siyempre, Brennan, Yes, kuya! Hello mga ka-update ng aking YouTube channel ko, Ate Mrena po. Subscribe nyo lang po, M-R-E-N-A. Kuya, gusto ko lang kukuha lang ako ng konting clip. Batiin ko lang si Nick Lacus. Hello Nick, thank you sa panonood. Wow! okay, ba't na-Gcash yun? Ah! Kilala kita, Brennan eh. Kasi nag-vlog din at saka showbiz update. Yes! Nakabati sa vlog ko, kaya sabi ko, gusto ko na lang siya babatiin. Ay, May binigay yan eh. Inedit mo yung binigay. Wala. Mamamatay. Ay, ayun na, yung binigay. may binigay! Ah. Si Brenna bumabati na. Batiin ko na tayo si Madam Emily. Hello, Madam Emily! Ayan. At happy birthday. Ay, kanino? Tita Geng. Tita Geng! Happy Highland Valley birthday! Resort. We love you! Yan sa Pantabangan na Nueva Ecija. Ang Happy pinakamagandang Villa Resort and Spa sa buong Nueva Ecija. Ayan, Yes. suot ko yung kanyang bigay. Yes. Napintas. Ayan. Happy Tsaka birthday, mag-check-in. tita. Gusto Oo. makakalimutan nyo, nasa Pilipinas pala kayo. Totoo. Oo, sa Pantabangan na Nueva Ecija. Sobrang nakaka-relax. Napakaganda dyan, ha? Relaxing. True. Yan. At syempre pa, ang aking pong channel. Yes. Oy, nako, maraming natutuwa kay Richard Gomez. Oo. Oo, dahil na-shock sila. Dahil at 20 years old, milyonary na pala noon si Richard Gomez. Diba? At kung paano niya nakuha yung kanyang mga properties. Naku, Diyos, para ma-inspire kayo, panoorin nyo yung aking vlog. Diyan po sa OGDS Inspire. Yes. Ayan. At syempre, oy, maraming salamat, ha? Aha. Sa napapaganda na aming tourist at nagpapaglow ng aming skin, ang Premier Drip. Yes po. Yes, Hugis diba? bigas, Hugis bigas. Makanto, Hugis ipa. Hugis ipa. Hugis bigas, Tapos syempre, Oo. bakit ba nag-glow ang ating skin at hindi tayo mukhang we don't look our age. Alam mo yan, because of the Premier Drip. Yes. Yung kanilang drip na may vitamin C, glutathione, L-carnitine, Yes. Collagen. Placenta. Ayan. Zinc. Oh. Meron dyan lahat. Yeah. Syempre yung celeb skin. Aha. Nandyan din yung celeb skin. Yes po. Favorite ko dyan yung carbon laser. Ako naman At saka yung BB glow. Baby glow. Ako yung Diba? excellent na Diba? Diba? Ganda mo Ayan, na, oh. Kamukhang kamukha mo na si Brenna. Talaga ba? Nay naman baka mamaya hindi na mag-6th branch yung Zelensky Sa na. October 14 pa naman. Yung 5th branch, Yung fifth branch Oh. ay nasa Tansa. Tama Yes. na? Oo. Tapos sa Evia Life Center dyan sa Yes. sa Muntinlupa ba yun? O Las Piñas? Las Piñas. Nandiyan naman yung Premier Drip ulit. Yes po. Napakaganda dyan. Okay? Yes. At syempre pa, kami po ni Maring Loy Yes. at ni Josa Poco. Nandyan po kami sa October 2 sa Sydney, Australia. Yes. Yan po sa Grand Fiesta, no? Yes! October 2 po magkita-kita po tayo, ha? Oo. Visit nyo lang po yung kanilang website para po maka-avail po kayo ng ticket. Magkita-kita po tayo! Nandiyan po sa poster, ha? Aha! I'll see you. I am Ma'am Catherine Amos. Yes! Oo. At syempre, sina Francis at si Marivic. Yes! Ang mga masisipag nating mga kausap para din sa piyestahan. Okay? Yes. Kita-kita po tayo mga kababayan natin, ha? At syempre pa, ito pa rin po yung likod. Papawasin Audrey Diaz. Lalo nang sasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag naman po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! ano mga ba ang lagi niyong hinihilit sa amin?
Ichika mo na!